Magandang hapon, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño at kita ay nanggugulo ngayon sa pinakagwapo pinakagwapo tuloy, sa pinakabago nating program sponsor dito sa Marinduque News, ang Solomon's Bakery, kasama mo mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pa na mga araw. Isang magandang hapon. Ang sarap ng pakiramdam dito ng atmosphere dahil amoy na amoy natin ang napakabangong mga tinapay dito sa Solomon's Bakery. Mamaya iikot ko muna kayo, pero kagaya ng sinabi ko po sa inyo, kailangan ko munang special shout out yung ating mga kababayan na nag-comment doon sa video ng Solomon's Bakery na ibinahagi natin sa Marinduque News noong nakaraang mga araw. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy pa rin pong nanonood. Special greetings unang-una kina Angel Soleta III. 67 years na pala ang Solomon's Bakery. Naaalala ko pa noong high school ako, tuwing araw ng linggo, nanonood ako ng sine sa Buwak. Pagkatapos kong manood ay mabili na ako ng merienda ko na monay dito sa Solomon's Bakery. Pandikoko at saka soft drinks na Royal. Tapos inapasalubong ko din ang monay na yon sa mama ko noon sapagkat paborito ng nanay ko ang monay ng Solomon's Bakery. And indeed, those were the old days. And special shoutout din sa ating mga kababayan. Kumusta ang ating mga kababayan? Madaming magang nanonood. I-comment nyo po yung mga paborito nyong tinapay dito sa Solomon's Bakery at atingnan natin kung available pa yan dito sa kanilang bakery. Ang sarap na pakiramdam. Madaming mga kababayan na nabili. Pakita mo. Talagang inapuntahan o inaparunan itong Solomon's Bakery. Gayun din, special shoutout kay Dailon Rien, Pandikoko at saka Kalihim. Meron pa kayang kalihim ngayon na ang palaman ay pula? Tanungin natin yan mamaya sa may-ari nitong Solomon's Bakery kung meron pang kalihim. Si Isha habal ay nanunood din. Paborito ko dyan na yung kalahi at kalihim basta kulay violet. Gayun din si Tita Mirna Hebron nanunood, sabi niya ay pinag-ong at pandikoko at saka kalahi ang namimiss ko dyan sa Solomon's Bakery. Sabi naman ni Jennifer Handusay Dom, ugoy-ugoy at saka pilipit. Ang sarap na sarap ako sa ugoy-ugoy at saka sa pilipit. Sabi naman ni Aida Malelang, pandesal at saka kalahi ang namimiss ko dyan kay Solomon. Sabi naman ni Rodel Abried, ang gusto ko ay baston, ube at saka yung bibingka. Ako rin, ang pinakapaborito ko dito sa Solomon's Bakery ay yung ube. Sana meron dito. By the way, mga kasama natin, si Nick, ang hello po. May-ari. Hindi. Siya ang may-ari nito, si Tita Baby. Hi, special shoutout kay Tita Baby. Tita Baby, magandang hapon po. Oo. Ako lang yung ka-assistant niya dun sa mga kailangan gawin dito. Yeah. So kami na yung parang bagong generation na talagang nagpo-push to continue the legacy of the Solomon. Mm-hmm. So, gaano nakatagal ang Solomon's Bakery? Since 1952, so roughly 67 years na nagbibigay ng pagmamahal na noon pa man talaga nagdi-deliver na hindi lang dito talaga, hindi sa buong Marinduque. Marami na ako nakakausap katulad nung dati sa Santa Cruz daw, nakakabili sila, those sa Mercapper sila nakakaabot din yung tinapay, may reaction doon. So nakakatawa, ang sarap sa pakiramdam. Kaya nagsimula rin kami magbenta na sa Tiangge, sa Libtangin, no? Yun ang first step namin. So yun yung mga ginagawa namin. Kumbaga inadala nyo ulit sa tao, inalapit nyo sa tao yung inyong mga tinapay. Oo, nadala ulit namin para at least alam naman natin na hindi naman mahirap na rin mag-commute ngayon. I mean, may mahal ang pamasahe, hindi naman lagi kayo nandun. So, ang ginagawa namin, we're bringing our breads to your home. Uy, ang dami mga kababayan natin na nanonood. Ay po, magandang hapon po sa inyo lahat. Oo. And parang balik tayo dahil ang aking harap sa camera ay dinis sa kabila. Dinig ka daw nga ni ay. Yan parang mga artista mga artista talaga kailangan By the way, mga kababayan natin na nanonood. Ayan, nagpalit ho kami dahil ang paborito ari po ang tama ng aking ng aking camera. So by the way, ulitin natin yung ating napag-usapan na. So
kumbaga parang ang Solomon's Bakery ay kabahagi na ng history at kasaysayan ng bayan ng Oo. Buwak. Not just bayan ng Buwak, pero ng buong Marinduque. So, ang tagal nyo na. Imagine yung sa umaga kasama ang Solomon's Bakery. Sa umaga kasama ang Solomon's Bakery sa kanilang mga tahanan. Ano sa pakiramdam yan bilang ikaw na yung bagong henerasyon nitong Solomon's Bakery? Hindi naman talaga sa amin, ako as nasabi din sa amin ng tita ko ng pinakamay-ari na we're here to continue the legacy na our grandfather started. Sige, pag-usapan natin yun. Paano nga nagsimula pala itong Solomon's Bakery? So, actually, ang alam ko, ang kwento sa akin... Pwede ba nating imbatahan dito si tita? Mabisi si tita? Tanungin natin kung paano nagsimula ang Solomon's Bakery. Paano? Ayun, pwede bang lumapit dito si tita? At ating kapanayamin? Okay, kailangan pa yan si tita. Si tita, ano nga ni pangalan ni tita? Baby. Tita Baby. Ang dami pong mga kababayan namin na nanonood dito sa aming programa. Lapit po kayo dito, doktora. At atin po ikaw akapanayamin para maibahagi po natin at ma-share po sa ating mga kababayan ano po ang kwento, ang istorya ng Solomon's Bakery. Yung father ko kasi nabili ng pandesal sa umaga doon sa unang-unang bakery dito ng Inchik. Si panaderia nalimutan ko na kung anong pangalan ng bakery na yon. Nakita niya kung gaano kadami ang namimili ng pandesal. Nahihirapan siyang bumili. So naisip niya, Batanggenyo siya, marami siyang kakilala mga bakers sa kanila. Taga Batangas kasi yung father namin, sa San Juan, Batangas. So naisip niya na bakit hindi kaya ako magtayo ng bakery. So umuwi siya doon sa Batangas. Nagdala siya ngayon ng mga bakers dito. Nag-set up sila na taga ron din sa Batangas ang nagtrabaho dito sa oven. Sila ang gumawa nitong brick oven. So mula noon, na-train na siya ng mga bakers ng Batangas, San Juan, Batangas. From them, doon natuto yung father ko. Actually, walang kaalam-alam sa bakery yung father namin. So, siguro sa rin ng ni tatay, ay nakakapagpa-improve siya ng mga tinapay na galing din sa Batangas. Yung pandesal, na-improve niya ang timpla. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang hinahanap ng pandesal. Saka yung monay, pero yung monay namin, ito nga kung tawagin ko, the house built by Monay. Sa pamagitan ng monay namin noon, nakapagpatayo sila ng ganitong bahay. Kaya, yun lamang po, simula noon, tuloy-tuloy na sila ni nanay na noon, nakapagpatayo ng ganitong magandang bahay, tapos napagpaaral nila kaming 6 na magkakapatid. Doon sa 5 kong mga kapatid, walang nagka-interest sa bakery. Iba-ibang field nila. 2 kong kapatid na sa States. Yung isa kong panganay namin babae ay Doctor of Medicine. Tapos yung bunso ko na sa States din. So hindi sila nagka-interest. Nung namatay na yung aming mother, ako na lang naiwan, wala na ako asawa. Sabi nila, ako na lang doon mag-manage nito, mag-take over. And ang sarap po na makita na ang Solomon's Bakery ay patuloy pa rin po na inamahal at inabili. At ang dami pa rin ang nabili. At ang sarap pong marinig at makita na kabahagi ang Solomon's Bakery sa mga bawat tahanan, lalo na sa umaga, lalo na yung pandesal na napakasarap. Iba, ang sarap po, ang sarap makita na hanggang ngayon po ay patuloy pa rin na nararamdaman, wala man na ang inyong mga magulang, pero patuloy pa rin silang nararamdaman sa pamamagitan ng pandesal at ng mga tinapay dito sa Solomon's Bakery. Sa pagsisikap po namin lahat, saka sa loyalty ng mga nauna namin ay mga bakers namin, na ibahagi din nila, natutunan nila sa father namin. So porket wala ka sa mga kapatid ko na nagka-interest dito, doon sa mga bakers naman na nakukuha ng father ko, doon niya na ituro ang technique ng paggawa ng tinapay. So yung iba naming bakers dito, matagal na talaga
mga loyal naman sila. At sa awa ng Diyos, na-maintain nila yung quality. At siguro maganda rin pong pag-usapan na hanggang ngayon po ay pugon pa rin po ang inagamit ninyo. Opo, pugon pa rin, kahoy. Sa ngayon po nga ay medyo, pag ganitong tag-ulan, medyo mahirap ang kahoy. Mahirap maghanap ng kahoy. Kasi since nung pinagbawal po ng DNR ang mga bakawan, ano na lang po yung ang ginagamit na lang namin ay cypress at madre cacao na kahoy. Kasi sila lang po yung mahaba ang maintenance po ng pagka ay may uling. Kasi yung apoy ay hindi namin kailangan. Dapat hindi man apoy ang nagapaluto ng tinapay, kundi yung pinakang baga. Kaya hindi man po amoy ng kundi baga ang nagapaluto ng tinapay, hindi po yung mismong apoy. Kaya pagkatapos ng apoy, saka pa lang nagasuot ng tinapay yung... Very interesting. Siguro yan po yung dahilan or matanong ko na ano ang sekreto ng Solomon's Bakery? Bakit hanggang ngayon na yanong sarap po ng tinapay ninyo? Yung nga po, gawa sa brick oven na rin po, sa kahoy, natural. Yung iba po, gustong-gusto ang amoy ng kahoy na do sa tinapay. Isa po kaming customer, isa po sa taga-Comelec yata siya, pero ang napabili niya yung mga staff niya. Sabi niya, basta dito si boss, itong pandesal at bangong-bango daw siya sa amoy. At saka talagang ang sarap talaga na kasahog ng pansit natin, pansit Mickey, itong pandesal na ito ng Solomon. Kaya yung vlog ko na isa, talagang andon yung tinapay at pandesal ng Solomon. Meron pa po kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan na nanunood, dahil ang dami pong mga kababayan natin na nanunood. Napapanood po kayo all over the world, hanggang sa ibang bansa, sa USA. Pretty sure mapapanood po kayo ng mga kapatid nyo. Siguro lapit-lapit po kayo dito, tita. Batiin nyo na rin po sila at patuloy nyo pong imbitahan yung ating mga kababayan na tumangkilik at bumili ng inyong tinapay dito sa Solomon's Bakery. Una-una po, ito aming tinatamasa ngayon na hanggang ngayon ay tangkilik pa rin ay gawa sa tulong pa rin po ng ating mahal na Panginoon sa paggabay niya. Tapos sa pagiging loyal po ng aming mga kasama sa hanap buhay, mga panadero, at sa inyo pong walang sawang tumatangkilik sa mga tinapay namin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, tita, sa pagpapaunlak ng panayam. Napakabihirang pagkakataon po nito. Pero maraming salamat po sa inyo dahil sadya nga ni po ang Solomon's Bakery ay gumawa na po ng kasaysayan at history sa atin pong lalawigan, particular dito sa bayan ng Buwak. Salamat po. At baka may gusto po kayong batiin. Si Dr. Ching Enriquez, yung panganay namin. Hi ate. Saka yung mga kapatid namin sa States, si Kuya Amba, si Moy, at yung mga pamangking ko at mga apo doon. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. At sabi ng mga kababayan natin dito, may lambingan baga dyan, kabayan. Yan ang sarap ninyon. Victor Valenzuela nanunood. The best talaga ang Solomon's Bakery, ang mga tinapay sa Solomon's Bakery. Sabi ni Paul Villanueva. Sabi naman ni Tita Mirna Hebron, hi Nori. Kilala po ata kayo. Nanay ko po ay naging tindera dyan sa Solomon Bakery. Wala na po, nasa heaven na ang nanay ko. Sabi ni Gian Manales Salves. And umikot muna kita dito, yung mga kababayan pa rin kitang nanunood dito sa ating interviewin natin, bakit patuloy kayong nabili dito sa Solomon's Bakery? And by the way, ano mo ng pangalan mo? Ako si Larry Magkamit. Kali ko rin sila. Kapuso rin. Oo. Kaya kami dito bumibili sa Solomon Bakery. Masarap talaga ang pandesal dito. Lalo na pag pandesal, pag maga. Pinipila dito, pag maaga, pandesal. Gaano ka nakatagal dito sa Marinduque? Tagal na ako. Ako ay 49 years old na ako dito sa Marinduque. Kasama mo na ang Solomon's Bakery dati pa? Yes. Anong tawag dito? Nakagisnan mo na ang Solomon's? Oo, siyempre. Anong maliban sa pandesal, anong pinakapaborito mo? Yung may kinayod ba? Yung pandikoko, yun. Sobra. Okay. Sobra, pandikoko. Alright, at kailangan natin ng ilaw. Medyo naitim ako. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng panayam. At muli po, nandito pa rin kita. At sa ating mga kababayan na patuloy na nanonood. Hello, Doktora. Anak po ni Sufing. Isa po sa favorite tinapay ninyo.
Ano ito? Sabi ni Erena Kawataki Ruizo, masarap talaga ang Solomon bread dito sa dyan. Sabi ni Marifor Semilia, hi kabayan, kasama rin nariyan si Algenic, kasama rin natin si Jenic Solomon, sabi ni Tita Jean Garniel Soleta. Hello, watching all the way with love from Quezon City, si Sugar Rodil. And of course, hindi ho matatapos ang ating tour dito sa kanilang bakery na hindi natin matitikman ang isa sa pinaka-paborito ko dito. Apparently, wala na daw. Ang paborito ko po dito ay yung ube dahil talagang yung ube nila, yanong sarap. Kahit hindi yun yung ube na nakakanin, iba yung kanilang ube dito at saka ang bango dahil gawa po sa pugon sa loob. So medyo kailangan lang natin ng ilaw at mahirap nang pumasok sa loob dahil sa susunod na lamang ng mga live stream natin, ikutin natin itong Solomon's. Pero sa nakikita natin ngayon, pwede nating ipaikot direct. Kasama natin si Adrian Rosales, ang ating correspondent. At ang dami pa rin nanonood. Ang sarap mag-live, bagay ganare. Meron ditong mga tasty. Naku, malapit ng Pasko. Malakas ang tasty. So, pakita natin yung mga tasty natin. And then, meron din kita ditong ito. Ano ito? Ito yung monay. Ay, nahulog. So ito yung monay dito, kaya lang wala kitang ilaw. Nahulog. Sige. Ito yung monay nila. Syempre hindi na matatapos itong live streaming natin, hindi natin 'to natitikman. So mahalagang matikman natin ito mamaya. Ano ba? Uy, ito pa. Ito ang Baston. Lapit ka dito. Ito ang may bahay ni Ni Alenik. Alenik. Ito, ano tawag dito? Baston. Masarap din ito. Ito pa, ang dami pa. Ito, ay naku, ang sarap nito, promise. Pag umili po kayo dito sa Solomon, hanapin niyo po. Anong tawag din eh? Ayan, ito pala yung nasabi ko, hindi yung ube. Ito ang paborito ko sa lahat. Ube, ang sarap po, promise. Ang pandesal na walang kapantay ang sarap, sabi ni Gina Loderas. Mga kababayan ko na nanonood dito sa Marinduque News, promise ito pong hanapin nyo, bibingka. Lahat po ng inasabi ko sa inyo, proven na proven po yan. At yan po talaga yan ang sarap. Ano pa? Ikot pa kita. Ay, si Manang. Interview natin si Manang. Ayan, ito, so regular, tsaka ang tagal na nito. Mukhang, Manang, magandang hapon po. Live po kayo. Ay, mas maganda ka po sa hapon. Live po kayo sa Marinduque News, napapanood po kayo. Ano ang pangalan ninyo? Si Noni Olivar po. At kumusta na po kayo? Ang tagal nyo na daw pong nabili dito sa Solomon. Nadalaga pa ako namin na dito. Wow, ano po ang pinakapaborito nyo dito sa Solomon? Bibingka, hopya, ubi, Spanish, yung pandikuko, dalawa lang. So, sa mga apo nyo po, ito na ang inapakain ninyo. Ako po naman. Talaga masarap po. Sige, maraming salamat. Imbitahan nyo po yung mga kababayan natin na laging bumili dito sa Solomon. Ay, lagi naman sila nabili dito. Kahit hindi na daw imbitahan, totoo lang yun, kahit hindi na daw imbitahan, ay lagi naman daw nabili. Kaya naman, may ilaw na tayo. Maraming salamat. And sa lahat pa rin po ng nanonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung pandikoko, yan ang masarap merienda namin sa Bilyaran ni Puyog. Sabi ni Dennis Mascareñas. At lapit kita doon sa mayan. Madami po pong mga tinapay dito. Ito po yung monay. Pandikoko. Pandikoko. Pakita daw nga natin. Pakita natin yung pandikokong malalaki. Magkano yung pandikokong malalaki? 6 pesos. 6 pesos lamang. Ang mura, no? Yan. Ito yung pandikokong malaki. Yan. Tapos ano pang meron? Ito yung mga pandikokong maliliit. Magkano naman ang 12 pesos. Ito, yung mga breads namin, parang tawag nga namin, parang presyong divisoria. Kasi halos lahat ng breads namin, talagang 12 pesos lang. Either 12 pesos, 6 pesos yung mga pieces. And then 33 pesos na yung pinakamahal namin, which is the tasty. And ang pinakamaganda dito, ayun, meron pa silang nakita ko yung presyo nandito. So hindi nyo na kailangang tanungin dito. Dito pala makikita nyo na updated naman yung presyo na yan. Okay. Ayan yung mga presyo, nakikita dito. Yung pandesal, baso ng mura ng mga presyo. So, pag napadaan kayo dito sa Buwak, yung mga kababayan natin na hindi naman po mga lihitimo mga taga-Buwak at nandyan po sa Torrijos at napapasyal po kayo din sa Buwak, dumaan po kayo dito sa Solomon's Bakery. Ang Solomon's Bakery ang pinakabago po nating program sponsor at makakasama po natin sa Marinduque News sa paghahatid sa inyo ng mga pinakahuling kaganapan at balita mula po dito sa ating probinsya sa Marinduque. And gayon din, medyo nahina na yung signal natin dito kita. Gusto ko munang i-shout out dahil ako ay nag-promise doon sa mga kababayan natin na nanonood dito sa Marinduque News. Lipat kita dito dahil nahina ang signal natin. Oo. Dito kita. Ayan.
Yan naman mga kababayan po kita na nanonood. Kumusta po ang inyong pagbili ng tinapay? Ito, lapit po kayo dito. Bati po kayo. Ay po. Artista na po kayo. Okay. So, intayin lamang natin. At muli po para po sa mga balita na may kinalaman sa Marinduque, ugaliin lamang po na bumisita sa ating website ang www.marinduquenews.com. At sa mga kababayan natin na patuloy pa rin pong nanunood dito sa pamamagitan ng Marinduque News, is-share niyo po itong ating live streaming para makaabot naman po sa iba nating mga kababayan na hindi pa nakakapanood nitong ating live coverage dito po, feature coverage dito po sa Solomon's Bakery habang kita ay nangaabala dito. And gusto ko rin munang batiin po lahat ng mga nag-comment dun sa video ng Solomon's Bakery. Pumunta po kayo sa Solomon's Bakery Facebook page, sa official Facebook page ng Solomon's Bakery para makita niyo po yung mga latest update po nila sa kanila pong bakery. At bago yan, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga kababayan natin na nag-comment sa kanilang video. Si Jennifer Handusay, lipat lamang kita dito. Jennifer Handusay Dom, ugoy-ugoy at pilipit po ang masarap. Sarap na sarap po talaga ako. Kay Aida Malelang, pandesal at kalahi ang namimiss ko kay Solomon. Si Rodel Barid, baston, ube at bibingka. Kalahi hanggang sa ako ay nakapangasawa na dinis sa Pampanga, kapag naparinis si nanay ay lagi ko pa rin inahabilin sa kanya, naabili ako ng kalahi kay Solomon, parang ako'y inabalik din sa aking pagkabata pag ako'y nakakatikim ng tinapay ni Solomon. Sabi ni Nona Lucy. Sabi naman ni Danny Rehenio Pidilino, ang gusto ko dyan ay bulikat at putok. Yan. Wala na daw putok kasi anong oras yung putok? Hanggang alas 4 lamang. So, sa mga susunod na live coverage natin na atikman, si Alex Hisuli Manahan nanunood. Yung munay nila na may asukal sa ibabaw, since 1978 ko pa natikman. Sabi ni April Joy Ramiro naling Kuya Williard Rivero, isa ata sa mga actor doon. Si Vicky Lozano Hambalos nanunood. Ang paborito ko dyan ay kalahi at saka kalihim. Sabi naman ni LM Nining, ayan, si Lola yung bida. Hopya, ang pinakamasarap dyan, sabi ni Alicia Malaladliano. Sabi naman ni Herbert Laracas, ay paborito ko mga tinapay dyan sa Solomon. At si Nenette Conde Rojo, pandikoko ang paborito ko. Ganyan din si Rionel Magturo, pandikoko at saka bibingka ang paborito ko. At patuloy nyo pong i-view or panoorin ang mga videos ng Solomon's Bakery. Mapapanood nyo po yan sa kanilang official Facebook page. Ano yung inyong official Facebook page? Solomon's Bakery. Solomon's Bakery. Solomon's Bakery. At the same time, sa mga gustong mag-order, pwede na ba? Oo, doon po sa mga ang pinopromote po namin ngayon, doon po sa mga tao, pwede na po kayo mag-order sa amin, mga pre-orders. Tumitake po kami ng pre-orders. You could message us on Messenger, sa Facebook, or you could call us or text us doon sa mga numbers po doon sa mga posting namin sa Facebook. And kabisado mo, may kabisado kang number? Wala eh. Alright, bisitahin nyo lamang po ang kanilang official Facebook page. That is facebook.com/Solomon's Bakery. At makikita nyo po doon yung mga latest products nila and latest yung updates kung paano po kayo mag-order online. Ang kagandahan nito, wala kaming hinihingi na kahit anong upfront. When you order, talagang trust talaga yung pinapairal namin. So, pag nag-order ka, kahit anong oras mo kunin sa isang araw, hindi namin yan ibibenta, sayong-sayo lang yan. Sigurado na nasa iyo talaga yon. Alright, at sa lahat pa rin po na ating mga kababayan na nanonood, meron ka pang gustong pahabol? Meron, may gusto akong patikin sa iyo. Ito yung bagong product nyo yan? Hindi naman product, ni-revise lang namin ng konti. Na we made it much tastier, much yummier, at saka mas malambot. Wow! Ito po ang kanilang Tasty. Solomon's Bakery Tasty. Tasty. Pakita natin sa ating mga kababayan. Ayan o, titikman natin ito. Mas pinasarap, mas pinayami ang kanilang tasty dito po sa Solomon's Bakery. And, umpisahan na po natin tikman. Alam mo, favorite ko yung puwet.
Sa totoo, sa ating mga kababayan, favorite ko po talaga ang puwet ng tinapay, ng tasty. Ito po. At saka yun po yun. Yan. Favorite ko po yung puwet ng tinapay. Yan. Lalo ng tasty. So, akin po yung panghuli. Hindi ko alam kung ganun din yung ating mga kababayan na iba. Pero, akin na po, pag sa bahay, bumili kami ng tasty. Akin po yung ibabaw. At saka yung pinakang puwet po ng tasty. Yan. Ang totoong buhay po yan. Uy, putok yan. Ang sarap dyan. Si Tita Mir na Hebron nanonood. Masarap talaga ang mga tinapay sa Solomon's Bakery. And ito, tikman na natin ito. Anong bagong maliban dito, may bago ba kayong tinapay? Meron. Ang pinakabago namin tinapay is the buns namin. Tsaka yung hotdog buns namin. The buns is most likely sa mga nagbibenta ng mga burger buns, ganyan. Ngayon, dun sa mga negosyante po na nandyan, nagtitake na rin po kami ng mga orders na sa mga customized ninyo. Nagko-customize na rin kami ng mga breads. Kahit sa mga burger buns, kahit anong breads, we'll try to make it for you. Okay. Halimbawa, kagaya nun, yung may mga burger shop, para customize sa kanila, pwedeng i-request sa inyo. Oo, pwede na. Actually, ito yung isa. This is the regular buns namin. This is worth 60 pesos. 24 pieces ito. So parang pumapatak siya ng 250 each, no? Ito yung isa sa mga nagre-request talaga namin. Itong product na to, pakita ko sa inyo. Wait. Ang sarap po ng kanilang tasty. Sadya nga ni pong pinasarap palalo ang kanilang tasty. Kahit wala na pong palaman, busog na po kayo. And so ito. Kung makikita nyo, ito, isa sa mga products namin. May linga siya. Ito yung customized nila. May sesame. Tsaka ito din, mas malalaki. So talaga na kami doon sa mga negosyante yung gustong masarap na tinapay. Kasi na-try namin na kahit gaano pa kasarap yung burger patty mo, pag pangit ang tinapay mo, bali wala. Ang pinakamaganda dito, ina-customize nyo base sa request ng inyong mga kliyente. Base sa request, kasi sa amin, ang namin, your business is your business. Correct. Ang ganda na. Walang pwedeng magsabi sa'yo kung anong pwede mong gawin. No? So, kung ano yung kailangan ng negosyo mo, yun ang ibibigay namin. Ang galing nun. I loved it. Your business is the business of Solomon's Bakery. And indeed, ang sarap po na aming mga tinapay ngayon. Pero bago ako talaga umalis dito, kailangan matikman namin ni Adrian Rosales yung bibingka. Dahil yan po talaga ang favorite ko sa lahat. Pero sabi nga ni po, mas pinayami, mas pinasarap itong kanilang tasty dito sa Solomon's Bakery. And ito po yung favorite ko dito. At muli po maraming salamat po sapagkat kami po ay kabahagi na rin ng Solomon's Bakery sa paghahatid po sa inyo ng mga balita dito po sa Marinduque. At kung kayo po ay may mga negosyo pa na gustong maging kabahagi ng Marinduque News, kontakin lamang po kami sa 0925-8859-578 o kaya ay mag-message sa aming official Facebook page, facebook.com/Marinduque News. And may gusto ka pang mensahe na ipaabot? Hi tatay, magandang hapon po. Wala na. Tatay, talagang Ayan, sigurado na ang mga apo ni tatay sigurado na mga apo ni tatay busog na busog. Tatay, parinig po kayo. Tatay, ano pong pangalan niyo, tatay? Ano pong pangalan niyo, tatay? Manuel Trinidad Jr. Tatay, parang nung kabataan mo sobrang ikaw ay talo mo pa, ay parang ikaw ay nasali sa mga kompetisyon ng pagandahang lalaki, ano? Ay, wag ka ganyan, sir. At para nagsasabi ka ng totoo. Totoo natin, ano? Talaga nakikita natin ang tikas at ganda ni tatay. Wow, galing ka talaga magbula, sir. Parang ako na rin ikaw. Okay, tatay, ano ang paborito mong bilhin dito sa... Ay, tinapay lang, sir. Hapon-hapon yan. Anong specific na tinapay? Dito ay pandikuko. Pandiko. Oo. Araw-araw yan. May mga apo ka na inapagbigyan? Binatat dalaga. Binatat dalaga lang. Ayos. Dito na ako, sir. Okay. Baka manawagan ka sa mga... Live po kayo napapanood kayo sa buong mundo. Bati po yung mga kababayan nating Marinduqueño. Mga kababayan ko sa Marinduque at sa buong Pilipinas, binabati ko po kayong lahat. At imbitahan nyo rin po sila na palaging bumili dito kahit hindi na natin kailangang imbitahan sila dahil talagang itong Solomon's Bakery naman ang number 1 dito sa Buwak. Ay, the best talaga ito at ito ang talagang sinauna pang bakery noong pang araw. Tatay, nung kapanahon, nung kaliitan nyo pa po, ano natatandaan nyo itong bakery na ito? Ay, maliit pa lang ito nung araw.
Ano natatandaan ninyo? Nagsimula pa lang si Sir Ben, nung araw nandun pa lang yan ang bakery nila sa dulo doon. Kasi nung araw nagsimula pa lang si Sir at maliliit na yung kanilang mga anak nun. Tapos imagine hanggang ngayon kasama po ninyo ang Solomon's Bakery. Opo, yan po talaga inatangkilik namin at napakasarap ng tinapay dito. Salamat po tatay at God bless. Sir. Nagkita rin tayo parito, magandang lalaki. Maliit na bagay, huwag mo po ang sasabi ha. Si nanay at saka si tatay lang natin nakakaalam yan. Pareho tayo joker. Alright, at muli po maraming salamat po. Panghuling mensahe natin, hingin natin at paanyaya sa ating mga kababayan. Go ahead. Ay, minaanyahan ko po kayo, lahat na aming mga kababayan dito sa Buwak at sa buong Marinduque, na pumunta na po kayo dito sa Solomon's Bakery, bumili po kayong tinapay. Sigurado pong yung pagmamahal ninyo is talagang mararamdaman ninyo na may pagmamahal yung mga lahat ng tinapay namin. Ayun ang nagpapasarap doon. Oo. Dahil binudbura ng sobrang katerbang pagmamahal. Katulad nga nung sinabi yung caption ko noon sa video namin, walang ibang, ang pinakasekreto lang talaga, totoo yung ibang mga sinasabi ng mga ibang mga chef. Pagmamahal ang pinakasekreto sa paggawa ng mga pagkain. Alright. Wala nang iba. Walang kahit anong ingredients. Muli po, inulit ko rin po na doon po sa mga gustong umorders, we're taking orders po mula sa Messenger. Pero hanggang Buwak lang muna po kami and Gasan. Dito lang within the first district. Oo, first district lang. Kasi yung sa mga taga Manila po, soon, mga next year, pwede na kami makapagpadala ng mga products going to Manila and other provinces. Ang pinakagusto ko dito ay hindi na nanatili na traditional. Hindi na nanatili na ganito na lamang. Kasabay ninyo yung innovation na inagawa para mas mailapit ninyo sa mga kababayan natin yung inyong masarap na produkto. Oo naman. A business without innovation